Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, lumapit tayo sa banal na pagdiriwang na may kababaang loob. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maihanda nating marapat ang banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya na siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan,
ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo ang lahat. Kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyakan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Welcome po sa inyong lahat sa pagsisimula natin ng ating simbang gabi. Hindi tayo makapagdiriwang ng Pasko bilang mga Pilipino na walang simbang gabi. May mga noon nagdi-discourage na magsisimbang gabi dahil po sa coronavirus. Pero para sa atin, naniniwala po tayo na ang religious services ay essential services. Kaya kailangan po natin hindi lang maging ligtas sa ating pangangatawan, kailangan natin na maging malakas sa ating espiritual at mental na kalagayan. At yan po'y nabibigay ng pananampalataya, nabibigay ng religion. Kaya nga tayong lahat ay nagsasakripisyo dito sa ating ngayon sa katedral na nandito ng 4:30. Alam ko, ang marami sa inyo'y maaga pang nandito para makapasok ng simbahan, para makapunta rito. Kaya welcome po at congratulations. Ang ating pagsisimbang gabi ay isang Marian devotion. Nakikiisa tayo sa ating mahal na ina sa mga huling araw ng kanyang pagsilang, pag-aantay sa pagsilang sa kanyang anak. Talagang pinapakita sa atin at damang-dama natin yan bilang mga Pilipino na makakalapit tayo kay Jesus kasama ng mahal na ina. Kaya yung mahahalagang selebrasyon natin tungkol kay Jesus kasama si Maria. Kahit na ito'y katangi-tangi lang sa mga Pilipino. Tulad ng ang pagsisambang gabi ay katangi-tangi sa mga Pilipino. Paghahanda sa Pasko. Tulad ng ang ating pagdiriwang na muling pagkabuhay ng Panginoon ay sinasamahan palagi ng salubong na katangi-tangi rin sa mga Pilipino. Kailangan nandyan yung mahal na ina. At alam po natin, wala nang mas handa pa na tumanggap sa sanggol kaysa ang kanyang nanay. Kaya walang mas handa na tumanggap kay Jesus kaysa kay Mama Mary. At hinihingi natin sa ating mahal na ina na tulungan tayong maging handa sa pagtanggap sa Panginoon. Pero hindi lang po ngayong Pasko ng December 25. Kasi itong pagdiriwang natin ng Pasko na excited tayo kahit na pandemya, yan po'y anino lang ng ating talagang pagdiriwang na pagtanggap kay Jesus sa kanyang muling pagdating. Ang kasiyahan ng Pasko ay anino lang ng tunay na kasiyahan na mapasa atin na si Jesus. Kaya sana hindi lang tayo excited sa Pasko, mas excited tayong tanggapin si Jesus sa kanyang muling pagdating. At yan po, kailangan natin ng tulong ng ating mahal na ina, hindi lang tuwing December, ngunit araw-araw, kasi araw-araw natin siyang tinatanggap.
At ito pong pagdiriwang ng simbang gabi ay isang paraan upang lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang mga Pilipino, kahit na sa ibang mga bansa, kung nasaan sila, kapag may grupo, may community, sila po'y nagsisimbang gabi na. Nagsisimbang gabi sila sa Hong Kong, nagsisimbang gabi sila sa US, no, kahit na sa Europe, kung nasaan sila, nag-o-organize sila ng simbang gabi. At dito po napapalakas ang ating pananalig sa Diyos. Imagine, 9 na gabi, 9 na araw, sunod-sunod na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Imagine, 9 na araw na tayo'y nagsasakripisyo na para sa pananampalataya. Imagine, 9 na araw na sunod-sunod nakakakomunyon tayo. Ay talagang lumalakas ang ating pananalig sa Diyos. At para po sa marami, iyan yung mitsa upang mabuhayan uli ang pananampalataya sa Diyos. Kaya maraming hindi nakakapagsimba ng buong taon, ngunit nandiyan sila sa simbang gabi. No? May koneksyon pa sila sa simbahan natin. Kaya iyan po yung pagninilaya natin ngayong 9 na simbang gabi natin ngayong taon. Alam niyo po, may hinahanda tayo na matagal nang sinisikap natin. At iyan po yung pastoral priorities natin. Na taon-taon, mayroon tayong paksa mula noong 2013 upang mapalakas ang pananampalatayang Pilipino. At itong pastoral priorities na ito, iyan po yung mga mahahalagang dapat natin bigyan ng diin. Kasi diyan kailangan mapalakas ang ating pananampalataya. Kaya ngayon pong 9 na araw na ito, subaybayan uli natin. Balikan uli natin itong 9 na pastoral priorities. So araw-araw po may isang paksa na kasunod ng pagdiriwang natin mula noong 2013 taon-taon upang masariwa uli sa ating budhi, sa ating alaala, no, ang kahalagahan po ng ating pananampalataya. Ang unang pastoral priority natin, kung maalaala pa natin, noong 2013, yan po yung integral faith. Kailangan ng pananampalatayang buo, no, malalim, malawak, totoo, pananampalataya sa ating simbahan bilang mga Katoliko. Tayo mga Pilipino, malakas na ang ating pananampalataya. Kaya kahit na anong dumating sa ating bansa, sa ating buhay, dumating man yung bagyo, dumating man yung pagsabog ng bulkan, dumating man yung pandemic, ay humahawak pa rin tayo sa pananampalataya. Noong mga 10 buwan na hindi tayo nakapagsimba, na marami na sa online lang, ako po'y natatakot. Baka naman pagdating ng buksan na natin ang simbahan, ay hindi na masanay ang mga taong magsimba. Nasanay na lang na manood sa online. Nagkamali po ako. Kasi nakikita ko habang binubuksan ng simbahan, dumadami ang mga taong lumalapit uli. Ibig sabihin, talagang nandiyan gusto nating kumapit sa pananampalataya. Pero ang ating pananampalataya na nandiyan na, para sa maraming mga Pilipino, ay kulang pa. Mabutit nandito kayo na nagsisimba, na nagsumasama sa atin sa online. Kahit na sa ibang mga bansa, yung ating misa ngayon ay sinusubaybayan sa ibang mga bansa. Pero alam natin, marami pong mga Pilipino na nabinyagan lang, ngunit hindi na isa sa buhay ang pananampalataya. Madalas, hindi naman nila kasalanan. Walang nagturo sa kanila. Hindi sila nakapag-aral sa Catholic school. Kaya, kailangan pa rin palawakin ang pananampalataya kahit na sa Pilipinas. Yan po yung pagkukulang pa sa pananampalataya. Isa pang pagkukulang sa pananampalataya
na medyo mababaw ang pananampalataya ng iba. Madaling manalig sa Diyos kapag okay ang buhay. Pero kapag dumating yung mga unos, mga bagyo sa buhay natin, nadi-discourage ng iba. Namatayan, nagkasakit, nawalan ng trabaho, kine-question na natin, Diyos, nasaan ka? Ba't hindi mo ako tinulungan? O kaya sila'y nalapitan ng isang grupo at sumama na ron, hindi na naging Katoliko. Madaling matangay para ba sa talinhaga ni Jesus yung binhi na naitanim, na nalaglag sa batuhan. Mababaw ang pundasyon, hindi nagkaugat. Kaya pagdating ng matinding init, ay nalanta kaagad. Kaya kailangan pa nating hindi lang palawakin, ngunit palalimin ang pananampalataya. At para rin sa iba, ang pananampalataya ay masyadong pansarili lang. Yan ay kaugnayan ko sa Diyos. Ukang ako'y pumunta sa langit. Pananampalatayang walang kinalalaman sa buhay. Walang kinalalaman sa lipunan. Kaya kapag nagsalita na ang simbahan tungkol sa eleksyon, ay namumuli ka ng simbahan. Kapag nagsalita na ang simbahan sa katiwalian na nangyayari sa lipunan, inaayawan na nila. Bakit nakikialam ang simbahan? So ang pananampalataya ba ay para pansarili lang na maging maganda ang buhay ko, magandang relasyon ko sa Diyos? Wala ba yung relasyon sa lipunan? No, sa aking pang-araw-araw na buhay, kapag ako'y namimili sa mall, may kinalalaman ba ang pananampalataya ko sa aking binibili? Kapag ako'y nanonood ng sine o nanonood ng Netflix, may kinalaman bang pananampalataya ko sa pagpili ng aking panunuorin? Kapag ako'y bumoboto, may kinalalaman ng pananampalataya ko sa binoboto ko, sa eleksyon. Kapag kami nag-uusap sa board meetings, may kinalalaman bang pananampalataya sa desisyon natin sa business, sa board meeting. So gusto ni Jesus na iligtas ang lahat, hindi lang ang kaluluwa natin. Pati na nga sa kalikasan, kailangan din na iligtas ang kalikasan. Sa pagtatapon ko ng basura, may kinalalaman bang pananampalataya? So isa pa yung pagkukulang ng ating pananampalataya, masyadong pansarili lang. Ngayon po, sa mga pagbasa natin, makakakuha tayo ng 4 na katangian ng tunay na pananampalataya. Alam natin, tayo nananampalataya kasi gusto natin ng kaligtasan. Hindi tayo maliligtas ng walang pananampalataya. Ano ba yung kaligtasan? Ang kaligtasan, hindi lang po upang tayo'y makaakyat sa langit. Ang kaligtasan nagsisimula na dito sa lupa ngayon, dito sa ating lipunan. Kaya bahagi po ng kaligtasan ay katarungan. Nararamdaman natin ang kaligtasan kapag may katarungan sa lipunan. Pangalawa, ang kaligtasan ay hindi lang po para sa iisang grupo, para sa iilan. Hindi lang po yun para sa Katoliko, hindi lang para sa Kristiyano. Ang lahat ay niligtas ng Diyos. Kaya wala pong dayuhan sa kaligtasan. Kaya wala ding dayuhan sa pananampalataya. Kaya tayo Katoliko, sa lahat ay dapat nating ialok ang pananampalataya kay Kristo. Tapos, makikita po natin na ang pananampalataya ay hindi napapalakas kapag hindi tayo nagsasama-sama. Kailangan natin ng assembly. Kailangan natin ng mga araw na nabibigyan uli ng apoy ang ating pananampalataya. That's why we need to come together. Hindi mo sabing nananampalataya ako tapos hindi ako nagsisimba. So, pangatlong katangian niya ay we need to be it's communal, kasama tayo. Pagkatapos, ang pananampalataya upang mapalawak, kailangan natin panindigan.
Kailan tayo maging saksi? Magpatotoo. Kaya yan po yung 4 na pagninilayan natin. Alam ko, inaantok ng iba sa atin, pero siguro gawin tayo ng effort. Kasi yung pampalakas sa pananampalataya. Pananampalataya that does justice. Faith that does justice. Pananampalataya na inaabot ang lahat, walang dayuhan sa pananampalataya. Pangatlo, pananampalataya na napapalakas kapag tayo sumasama sa assembly in the community. At pang-4, pananampalataya na nagpapatotoo, na hindi nahihiya, hindi natatakot magpapatotoo. So una po, faith that does justice. Ito po yung narinig natin sa sinabi ni Propeta Isaías. Ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko ay hindi na magluluwat. Kaiiwasan na natin ang paggawa ng mga masama. Ayon sa katarungan at matuwid. Ayaw po ng Diyos ng panlalamang. Ayaw ng Diyos ng pang-aapi. Ayaw ng Diyos ng pagsisinungaling. Kaya kung tayo ay kasama ng Diyos, dapat ayawin din natin ang pang-aapi, ang panlalamang, ang pagsisinungaling. At dapat panindigan natin yan. Nasabihin natin, masama yan. Hindi dapat gawin. Huwag tayong matakot na sabihin, masama yan, ang extrajudicial killings. Basta mo lang pinapatay, na walang investigasyon. Kaya dapat hindi tayo mahiya at matakot na manindigan. Masama iyang death penalty. Ang Diyos ay dumating upang magpatawad, upang baguhin tayo, hindi upang patayin ang masama. Kaya dapat tayo manindigan na sabihin natin, masama yung abortion. Wala namang kinalalaman yung bata sa problema mo. Bakit siya yung magdurusa? Lahat tayo may karapatan na mabuhay. At yung nasa tiyan, na pinaglihi, ay tao na yan. Masama yan. At marami pang iba. Ngayon, nandyan yung red tagging. Hindi tama yung red tagging na basta-basta sinubibintangan mo na lang kasi kaaway mo. Bibintangan mo nang ng komunista. At sa ibang mga lugar, naglalagay pa ng mga tarpaulin na inilalagay sa mga palengke na sinasabi, si ganito ay komunista, si ganito ay komunista, ay terorista. At alam niyo po, may mga obispo na tayo. Obispo ng mga Iglesia Independiente, Katolika, ng mga Aglipay, obispong Katoliko, na nini-red tag. Ang problema sa pagre-red tag, pagkatapos sa red tagging, pwede na yang patayin. Komunista naman kasi. Ay, sino sabing komunista siya? Terorista naman kasi. Kaya kung tayo may pananampalataya sa Diyos na ayaw ng kasinungalingan, ayaw ng pang-aapi, ay dapat manindigan tayo. Kasi yan yung sinasabi ng Diyos natin. So, yan po. Ganyan bang pananampalataya natin? Gusto ng Diyos ng katurungan, ng matuwid, ayaw niya ng kasamaan. Pangalawa, sinabi ni Propeta Isaías na darating ang araw ng kaligtasan na mga dayuhan ay maaari nang sumamba sa Diyos. Maaari na mag-alay ng mga alay na susunugin sapagkat sinabi niya, ang aking templo, ang aking tahanan ay bahay dalanginan ng lahat ng mga tao. Kasi noon, para sa mga Hudyo, ang makakasamba lang kay Yahweh ay ang mga Hudyo, lahing Hudyo. Kapag sila'y hindi na lahing Hudyo, tinatawag na hintil, tinatawag na ibang mga tao, hindi na sila makakasamba kay Yahweh. Kasi si Yahweh ay Diyos lang ng mga Hudyo. Ngunit sinabi niya, hindi. Darating ang panahon na yun ay para sa lahat. Wala nang iniitsipwera sa pananampalataya. Sa ating panahon ngayon, marami mga taong naiitsipwera sa ating lipunan. Hindi na pinapansin o napapabayaan.
tulad ng mga matatanda. Marami na mga matatandang hindi napapansin. Tulad ng mga dukha. Kaya ang dami nating street people na dinadaan-daanan na lang. Tulad ng mga katutubo, hindi na naging bahagi, hindi at nai-integrate sa ating lipunan. Tulad ng may mga kapansanan. Sila'y kailangan din natin. Kaya nga sa ating simbahan, kahit na may sign language tayo, no, para naman sa mga pipit bingi, makakasali din sila sa simbahan. So, yan po dapat more inclusive, more Catholic ang ating pananampalataya. So, bahagi po yun ng pananampalataya. Ganun bang pananampalataya natin? Hindi tayo nag-iitsipwera ng mga tao. Mas tinatanggap natin sila. Pangatlong katangian ng pananampalataya natin, sinabi dito, dadating ang araw na ang mga dayuhan ay makakasama na sa ating pagsamba. Basta ipinapangilin nila ang araw ng Panginoon, sila'y makakasama na sa ating pagsamba. Kasi mahalaga yung pagpapangilin sa araw ng Panginoon. Noon pong Old Testament, ang araw ng Panginoon ay araw ng pamamahinga na Sabado. Sa atin ngayon, ang araw ng Panginoon ay ang linggo, kung saan natin sinasamba ang Diyos. Kaya, hindi po sapat na nagsasabi, basta ako nagdadasal, basta ako nagbabasa ng Biblia, okay na yan. Kailangan tayong magsamba bilang sambayanan. Kasi niligtas tayo ng Diyos, hindi isa-isa. Niligtas tayo ng Diyos bilang bahagi ng sambayanan. At yan ay pinapakita natin sa ating pagsasama sa mga pagtitipo ng sambayanan. Totoo, may problema tayo ngayon dahil sa pandemic. Pero pinapakita natin araw ng linggo, kahit na online, nagsisimba ako. At kung bukas naman, wala naman akong problema, hindi naman ako matanda, hindi naman ako bata, wala naman akong sakit, ay kailangan tayong magsimba na, bumalik na, no, sa ating sama-samang pagdiriwang. At napapansin po natin yan. Yung mga taong regular na magsimba, online man o physical, yan yung mga taong malakas ang pananampalataya. Yung mga taong hindi nagsisimba, yan yung mga taong mahinang pananampalataya. Talaga napapalakas ang pananampalataya natin sa ating sama-samang paglapit sa Diyos. It is communal. It is the faith of the community. At panghuli, nakatangian ng pananampalataya ay ang pagpapatotoo. Pinadala tayo ni Jesus as witnesses. Bago siya umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo, ituro ninyo, magpatotoo kayo, you are my witnesses. At dito sa ating ebanghelyo, yung mga tao'y natuwa sa pagpapatotoo ni Juan Bautista. Nakilala nila si Jesus kasi sinabi ni Juan Bautista, nandyan ang kordero ng Diyos. Yan yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya nakilala si Jesus dahil po sa patotoo ni Juan Bautista. Tayo rin, manindigan tayo sa pananampalataya. Huwag tayong mahiyang magsalita tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus. Sa mga tahanan natin, marami tayong pinagkwekwentuhan. Pinagkwekwentuhan natin ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kapitbahay, ang mga artista, ang mga politiko. Pinagkwekwentuhan din ba natin ang Diyos? Nagsasalita ba tayo sa ating pamilya tungkol kay Jesus? Kung siya'y mahalaga sa buhay natin, nagpapalitan din tayo ng ating pananaw tungkol dito para mapalalim ang ating pananampalataya. At ganoon din sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. At alam ko, marami sa atin ay napunta sa simbahan dahil sa may nag-anyaya sa atin na sumama sa simbang gabi. Ang iba'y nakakapag-umpisal kasi may nag-anyaya sa kanya na mangumpisal. Noong December 11,
ako'y nakapagpakumpisal sa Santo Niño di Tondo, may kumpisalan ng bayan, at natuwa ako na nagkumpisal ang 3 henerasyon, ang nanay, ang anak, tsaka yung apo. At bakit sila nakapagkumpisal, yung anak tsaka yung apo? Kasi inimbitahan ng nanay. So, ganun lang sa ating pag-aanyaya, pagpapatotoo. Dalhin natin ang mga tao kay Jesus. Sinabi sa ating Ebanghelyo, noon natuwa kayo sa pagpapatotoo ni Juan Bautista. Siya ay para yung kandila na nagbigay ng liwanag sa inyo. Ngayong dumating na ang araw, hindi nyo na kailangan ng kandila. Nandiyan na yung araw. Kaya dumating na si Jesus, ang isang patotoo na siya yung pinadala ng Diyos, yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga milagro, yung kanyang mga aral. Kaya si Juan Bautista ang nagdala sa atin sa kanya, at ang buhay ni Jesus, ang gawain ni Jesus, ang siya ng kakapitan natin. Alam natin na siya yung pinadala ng Diyos. Pero kailangan natin ng witnessing sa ating panahon ngayon. So, sa pamagitan ng ating witnessing, paano natin ginagawa yung ating witnessing? 3 bagay lang. Nagwi-witness tayo kapag isinasa buhay natin ang pananampalataya. Nakikita ng mga tao, palagi siya nagsisimba. Kahit nasa bahay, kapag nagsisimba, taimtim siyang magsimba. Nakikita ng mga tao yan. Pangalawa, witnessing kapag nagsasalita tayo tungkol sa Kanya. Huwag tayong mahiyang magsalita. Magkwento lang tungkol sa ating karanasan sa Diyos, tungkol sa nalaman natin sa Bible, magkwento lang. At pangatlo, nagwi-witnessing din tayo sa ating mabubuting gawa. Nakikita ng mga tao ang mga kawang gawa natin, na tayo'y generous. At nakikita ng mga tao yan, dito natin napaparamdam na ang Diyos nga ay mapagmahal, na ang Diyos ay nangangalinga sa mga mahihirap, sa ating generosity. So, yan lang po ang konting paalaala ngayon na pagnilayan natin na sana ang pananampalataya natin ay integral. No, ibig sabihin buo. Ibig sabihin malalim at malawak. At sana po itong 4 na katangian na ito ng integral faith ay ating maisabuhay. A faith that does justice, faith that includes everybody, no, hindi lang isang grupo. Faith that is communal, kasama ng komunidad na nagdiriwang tayong sama-sama. And faith that is missionary, na nagpapatotoo sa ating paniniwala. Hingin natin sa mahal na Ina na hubugin ang ating pananampalataya ayon sa mga katangiang ito. Magsitayo ang lahat. Panalangin ng bayan. Dumating si Juan Bautista upang magpatotoo sa liwanag. Habang naghahanda tayo para sa pagdating ng liwanag, hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga panalangin. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat kasapi ng simbahan sa lupa naway magtanod sa tuwina at maging laging handa sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magpalaya ng mga taong nahatulan ng di makatarungang kaparusahan at pagkabilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Juan Bautista, tayo naway maging karapat-dapat at kapanipaniwalang saksi ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may dinaramdam na mabigat na pasanin sa buhay, lalo na ang mga nalulumbay at may sakit, naway makaranas ng kagalakan ng Adbyento, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga yumao na ay makatagpo nawa ng kagalakan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa konting sandali ng katahimikan, ipagdasal natin ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, walang hanggan ang iyong buhay. Binubusog mo ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Turuan mo kaming maglaan ng aming sarili sa iyong landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang gabing tahimik ay apat madilim, nabalot ng liwanag, hudyat ng pagdating. Ikaw ay isinilang, nagkatawang Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha
ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil mamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-idapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga puri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon, lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para po sa mga nagsisimba sa labas na tatanggap ng komunyon,
Hinihiling po namin na wag na po kayong umalis sa inyong mga pwesto. Ang atin pong mga lay ministers ang lalapit po sa inyo upang kayo po ay makatanggap ng komunyon. Wag na po kayong umalis sa inyong pwesto sapagkat sila po ay isa-isang lalapit sa inyo. Hinihiling labang po natin na tanggapin natin ng magalang sa ating mga kamay ang katawan ni Kristo at atin siyang tanggapin ng buong respeto. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, Ama naming mapagmahal, na aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawang naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, na ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo at humingi ng pagbabasbas sa Diyos. Ang pangkapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo na sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawan niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at dalhin natin ang pag-ibig at ibahagi natin ito, ang pag-ibig ni Kristong nagliligtas sa atin. Salamat sa Diyos.